Hello, welcome to Libra Philippines. So ito yung reading natin for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. So, take only what resonates kasi hindi po ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Sana po mag-subscribe na po yung ibang hindi pa nakaka-subscribe. Nakakatulong po yun para mag-grow ang ating channel. And if you want, pwede nyo rin akong i-follow sa Facebook. Ang i-search nyo na lang guys, hashtag Libra Philippines kasi hindi nyo masisearch yung pinaka-name na Madam P. Bale yun yung Facebook page namin. Yan. Kung gusto mo magpabook ng reading, doon na lang din po kayo mag-inquire. Ayan. So let's start. This is for the sign of Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Love reading to guys ha. Kung gusto mo ng career reading, nakafocus sa career, nakalagay yun sa title. Kapag ka upload ako, nakalagay Libra Career. Okay. So simulan na natin. Inilatag ko na dito yung cards. Babasahin ko na lang to. Main energy mo, King of Pentacles, the Devil, and the Six of Cups. There's someone in the past na iniisip mo tong taong to eh. I feel like this person could be either narcissist siya or talagang yung loyalty mo nandito pa rin sa taong to. You are someone na very stable financially. Maganda ang iyong career, maganda yung finances mo, and if ever, no, yung iba sabihin, hindi naman maganda finances ko, but still, you have this career wherein hindi ka mawawalan or you are somehow nakakaangat or ikumpara mo yung sitwasyon mo sa financial doon sa mga kaibigan mo or sa colleagues mo, ayan, or sa mga ka-age bracket mo, maybe mas angat ka sa kanila kasi nakikita natin ikaw as a King of Pentacles, you have a lot of things to offer, a lot of people admires you, ina-admire ka nila, and may mga halong may naiinggit din kasi you have what you have right now and pinaghirapan mo lahat yon and they wish no na sana magkaroon din sila ng katulad ng kung ano yung meron ka. So nakakita tayo ng mga ganon. And you are the person na with the devil energy, you are gaining a lot of followers, subscribers. Yung iba, pwedeng ikaw ay, could also have your own YouTube channel or kung hindi man kahit ibang application, pwedeng meron kang mga application na kung saan marami rin namang naka-follow sa'yo and with the Six of Cups, maybe you are also someone who is I can see a Leo energy. I can see someone na may young energy sa'yo. So, bata. Compared sa edad mo, iba ang itsura mo. Kumbaga, mas bata ang age mo. Or mas bata ang itsura mo sa kung ano ka talaga. And some of you, you are basically marami kang kayang ipagmalaki. Yan, sabihin na natin ganun. And maraming tao talaga ang nakakakita sa iyo as someone who is very special and talented and maraming skills, etc. Anyway, punta tayo sa person na ka-connect mo. Well, you're dealing with someone na Five of Cups, Queen of Wands.
nakakakita ako dito I feel like, you're dealing you could be dealing with a Virgo kasi parang ganito rin yung, cards na halos lumabas kay Virgo reading ko kanina. And yeah, you could be dealing with a Virgo. The same energy din kasi ang nakukuha ko, not only the cards, pero yung energy, yeah, or malakas ang kanyang Virgo sa kanyang chart. Or this could be you, na may, you could also have this Virgo planets, or yung planet o yung Virgo mo sa iyong natal chart is malakas din. Yeah, that's why nakukuha natin yung Virgo energy. Anyway, okay lang kahit hindi. Well, your person is maraming changes na nangyayari sa buhay niya ngayon. Hindi niya nagugustuhan actually yung changes eh. Hindi niya nagugustuhan. With the Queen of Wands, I feel like may pagdidikta na ginagawa sa kanya ngayon, or may nagdidikta sa kanya ngayon sa situation niya kung bakit hindi siya masaya dahil doon sa pagdidikta na ginagawa sa kanya. It's like I can hear a person na nagsasabi sa kanya, gawin mo to, gawin mo yan, ganyan, ganyan. And then yung person na ito is like, gusto kong magkaroon ng sarili kong plano, gusto kong magkaroon ng sarili kong galaw or kilos, ayoko nang dinidiktahan mo ko, parang ganun. But honestly, yung person na to is, kaya siya dinidiktahan kasi hindi niya rin alam kung ano yung ginagawa niya. Or walang sense yung mga pinagagawa niya. Mali yung parang nagkakaroon siya ng mga desisyon na mali. Kaya parang hindi niya nagugustuhan yung or hindi nagugustuhan ng person na nagdidikta sa kanya yung mga kinikilos niya, or yung mga ginagawa niya, mga desisyon niya sa buhay. Kaya nagiging ganun. Well, yung iba sa inyo, this is a past energy already. And sabi ko nga, you could have a Virgo in your chart. This could be you na pwede nangyari na to sa buhay mo, and you are the ex. You are the person na pwedeng nagdidikta dito sa person na to, what to do, etc. etc. So, yun yung naging dahilan para sa person na ito na alam mo kung saan ka doon makakarelate eh. Kung ikaw yung nagdidikta, then this is your past energy, or this is you with your person. Ikaw yung diktador. Especially nasa side mo yung the devil, which is someone who is manipulating the person. Yan. Or you could have this narcissist energy, or nakikita ka ng person na to na narcissist and very toxic. So, this could be one of the reason kung bakit itong person na to is not happy sa situation. Yung iba nangyari na to guys, yung iba, nakakakuha ko ng energy na to, na itong pinapanood mo ngayon is nangyari na, ikaw yung ganon. And if ever that you're dealing with someone who is in another relationship, ito yung nararamdaman ng person mo during the days na kayo. Kasi malakas ang chance, or malaki ang energy na this is you who is being narcissist dito, manipulator sa person mo. Then, sabihin na natin ikaw yung nasa tama, or ikaw yung mas nakakaalam ng nangyayari. Pero, or ng mga dapat ikilos or gawin ng person na to. But, your person is not a robot, Your person is not someone na susunod lang sa kung anong gagawin or sasabihin mo. Meron rin siyang sarili niyang desisyon, and kung mali man yun, it's his or her life, buhay niya yon, desisyon niya yon, and kung magkamali man, siya rin naman ng magsasuffer, or makikita niya rin naman yung mga maling choices niya sa buhay, and hayaan mo lang, parang ganon. Kasi nangyayari, kaya nagiging pangit ang tingin sa'yo ng tao kasi masyadong ikaw yung,
mas malaki yung energy sa inyo guys na ito ay past energy and this is your person na parang nakikitaan natin na yun yung dahilan or rason kung bakit past na ito, kung bakit ka naiwan, kung ba't naalisan or bakit wala siya sa buhay mo, because you are a manipulator, dictator ng buhay niya. And you know, the more that you try to dictate someone kung anong dapat gawin, katulad ng isang teenager, katulad ng isang bata or isang like that, mas gugustuhin mong umalis or lumayo sa nagbibigay ng nagdidikta sa'yo, 'di ba? Like think of a teenager na parang kaya nagrebelde, that is the reason. Kasi ayaw niya ng situation niya, ayaw niya nang dinidiktahan siya, may sarili siyang kilos, may sarili siyang diskarte, parang ganon. And yung emotions mo towards this person, you want, you do have the Page of Pentacles, the Six of Swords, Knight of Wands. Pero may nakikita ko sa iba sa inyo, may Page of Wands ako nakukuhang energy. This could be you na parang gusto mo ng message or makipag-communicate itong person na to. You want to know more about I feel like you want to offer this person or you want something na ibigay or ibalik itong person na to sa'yo, or kung hindi man sa'yo, maybe sa mga tao sa paligid mo, like yung mga involved na tao sa inyo. Page of Pentacles could also mean a child. So if you do have a child dito sa person na to, so pwedeng ganun. You want to somehow makuha ng child na yon yung support or makuha niya yung dapat niyang makuha or dapat ibigay nitong taong ito dito sa child na to. But you have already moved on. Yan, you have already moved on. May mga naiwang sakit or may mga naiwang alaala or may mga naiwang bakas pa rin itong person na to na ginawa sa iyo, or nararamdaman mo na parang mga maling ginawa niya. Ganun. But I feel like for some of you, naka-move on ka na dun, nakalimutan mo na ngayon eh. Meron ka nga lang mga hinihiling or hinihingi pa sa kanya na parang gusto mong makuha. And yung person na to, emotionally, the star is here, the Ten of Wands. Yung mga bagay na hindi niya naibigay or naiprovide sa iyo or sa inyo, especially some of you, there's children or a child na involved dito sa sitwasyon. So, yung mga bagay na hindi niya na-provide sa iyo or sa inyo, pangarap niya yun. Pangarap niya makapag-provide or pangarap niyang makapagbigay. Well, kahit hindi sa iyo, kahit hindi sa inyo, kumbaga yung role niya na gusto niyang gampanan. Like, for example, yung iba kasi, this is a ex-husband or ex-wife energy. So, yung mga bagay na hindi niya naibigay, is pangarap naman talaga niyang maibigay. No? Kahit nga hindi sa'yo, kahit sa ibang relationship or sa ibang, pamilya na. Parang ganun.
Gusto niyang maibigay yung mga bagay na yun. Pangarap niya kasi yun yung feeling niyang kakulangan niya na gusto niyang punuan. Pero kung hindi man niya mapunuan sa iyo or sa inyo, then at least man lang sa sarili niya, sa emotion niya or sa karanasan niya dito sa buhay na ito, ma-experience niya na naranasan ko rin na magbigay, makapag-provide, maging hindi kulang. Kasi pwedeng naiparamdam mo na sa kanya kung ano yung mga kakulangan niya or kung ano yung mga kamalian niya sa buhay or naiparamdam mo na sa kanya yung parang bumaba yung tingin niya sa sarili niya, ganto ganyan. And gusto niyang ma-experience or maranasan kung paano maging mataas or paano magkaroon ng saysay yung mga ginagawa niya. Kasi parang yung iba sa inyo na iparamdam mo sa taong to na walang saysay or walang silbi yung mga pinagagawa niya or wala siyang kwenta. Ganon. And pangarap niya magkaroon ng kwenta. Kung hindi man nga sa iyo, sa inyo, sa new relationships or in the future sa buhay niya. Magkaroon siya ng karelasyon na or kakonect pamilya na magkakaroon siya ng kwenta doon sa pamilya na yun. And then in the future, there's this Ace of Cups, Two of Cups, Ace of Swords. I mean, I can see new relationship, new beginning. Well, if this is not you, kasi pwedeng hindi ikaw pwedeng yung person na ito. I can see very magandang relationship, magandang pagsasama. There's a lot of new beginning, a lot of healing na gagawin in this person. Na, well, if this is the person na kakonect mo, na magkakaroon ng another relationship, yung relationship na yun yung kakonect niya, will try na ayusin yung person na kakonect mo, pero in a healthy way. Kasi pwedeng yung part mo, tinry mong ayusin yung person na to, pero para sa person mo, naging toxic ka na. Na hindi na yun yung pag-aayos na, okay, gusto mong ayusin yung tao, pero kapalit nito, naging toxic ang pagtingin niya sa'yo, sa relasyon ninyo. Then there's another person, nakikita natin, well, high chance that this is the side of your person. Hindi sa side mo, but because you are the one na nakikita natin ng energy ng perfectionist. You want everything to be perfect, maybe perfect family, perfect relationship, perfect person. Well, sad to say, wala naman kasi talagang perfect na tao. Or perfectong relasyon, perfectong pamilya. Sabihin na natin ganun. And yeah, I can see a lot of Virgo energy here. Dun sa perfectionist na side. I feel like you need to focus on your health. Yan. Do not focus on your person's relationship. Mag-focus ka sa health mo. Marami kang kailangan ayusin. There's a lot of... The more that you focus on this person, the more na mas lumalala yung mga sakit, emotionally, spiritually, at saka sa health. Hindi ko nakikita nagiging mabuti or maganda or nakakabuti yung pagko-concentrate mo sa person na to. Pagdating sa health mo, lalong sumasama. Ayan, yun yung nakukuha natin. So, do not focus on this person's relationship. Do not focus on this person's buhay. 'Di ba? Focus on your own life. Kung nag-end na yung relationship, yung connection ninyo, nag-end na yun for good and mas better. At saka mas patunayan mo na lang dun sa person mo na yeah, you're doing good din sa buhay mo. 'Di ba?
Kasi pag pinakita mo sa kanya that you are devastated, that you are not okay, wala naman kasi talaga siyang pakialam na doon. Kasi in the future, nakikita natin happy siya eh. I don't see this person na lulungkot siya para sa'yo, no. Do not expect a person na umalis sa buhay mo, tapos will look back, tapos, honestly, what do you want? Gusto mo maawa siya para, just in case, pag bumalik siya, okay nga, oo. Pero nandun, alam mo sa sarili mo na awa lang nararamdaman nitong taong to, and you feel like mababago yun or magbabago siya, that will never happen. No? So, yeah. If ever na naging mabait ka sa person na to, well, or binigay mo lahat nang hindi ka naghigpit or what, hindi nga yun kasi ang nakikita niya sa'yo eh. Ang nakikita niya sa'yo is yung mga maling nagawa mo or mga maling sinabi mo sa kanya, mga masasakit na salitang sinabi mo sa kanya, yun yung tumatak sa kanya. Hindi yung reason kung bakit mo yun sinabi or reason kung bakit mo yun ginawa. No. Ang nakikita niya is yung mga mali na or mga sinabi mong hindi maganda sa kanya. Yun yung tumatak. Hindi yung mga bagay na maganda ginawa mo sa kanya, but rather yung mga sinabi mong hindi maganda laban sa kanya. And you know that, alam mo yun. And the way I see this, naka-move on ka naman eh. Just don't concentrate on those stuff na may kinalaman sa kanya. Kasi if you will try to focus on yourself, I can see new beginning din naman pagdating sa love sa'yo. New beginning pagdating sa life. Health is magiging mas okay. There's a person na mag-a-appear sa buhay mo that would help you na ma-heal yung mga masasakit na alaala nitong person na to. Okay? So that's it for now. Well, ayan, nakita mo na sa screen ko talagang ako ay full na. So I will end the reading here. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.